The Supreme Court role is to clear gray areas in the impeachment process. The House of Representatives should be thankful with the 18 senators na nagsauli o nag-return sa articles of impeachment. Good morning everyone. This is again Professor Vincent Torre Bongolan. Marami pa rin ang nalilito at kumukundina sa kinalabasan ng naging desisyon ng 18 senator judges kaugnay sa impeachment complaint against the Vice President Sara Zimmerman Duterte. Many claims it is unconstitutional because under Article 11, Section 3, Paragraph 6 of the 1987 Constitution, it states that the Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment when sitting for that purpose. The senators shall be on oath or affirmation. When the President of the Philippines is on trial, the Chief Justice of the Supreme Court shall preside, but shall not vote. No person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all the members of the Senate. So yan po ang nakapaloob sa 1987 Constitution, no? The Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. On June 9, the Senate President took an oath as a presiding impeachment judge. Then, the following day, senators took an oath, which means the Senate already convened as an impeachment court. It is tantamount o nangangahulugang ginampanan na nila ang kanilang responsibilidad na mag-try and decide ng impeachment trial. Ibig sabihin, ginampanan na nila ang nakasaad sa 1987 Constitution to convene as an impeachment court. Prior to that, mga kaibigan, the Senate President Chis Escudero already informed the House of Representatives that they already received the articles of impeachment na iniakyat sa Senado noong February 5, 2025. House Speaker Ferdinand Martin G. Romualdez formally confirmed the receipt of the Senate President Francis Chis Escudero's letter dated May 19, 2025 about the impeachment complaint against the Vice President Sara Zimmerman Duterte. In an official communication dated May 22, the Speaker Romualdez stated that the House of Representatives acknowledges the Senate's notification and assured that the matter will be transmitted to the panel of House prosecutors for appropriate action. So, ibig sabihin, in-inform na po ng Senado through Senate President Chis Escudero ang House of Representatives noong May 19. Tapos kinabukasan ay natanggap na po ito, no? At in-acknowledge na po nung House of Representatives yung sulat ni Senate President Chis Escudero. Natanggap na nila at alam na nila na nasa Senado na yung articles of impeachment. So, ang sabi ni House Speaker Martin Romualdez, ipapaalam na ito sa mga prosecutors. Okay? So, yun po ang pag-uumpisa ng maayos na paalitan ng communications. This development marks as a crucial step forward in the ongoing impeachment process, signaling the coordination between the two chambers of Congress as the Senate prepares to convene as an impeachment court. Sa madaling salita, ang naganap noong June 10 ay ang formal na pag-convene ng Senado as an impeachment court. The Senate Impeachment Court through Senator Judge Chis Escudero mentioned that they are going to adapt the certain provisions in the Constitution, the 2019 revised rules on civil procedures,
and the Senate rules on impeachment. Tandaan nyo mga kaibigan, no? Bago nag-umpisa ang sesyon, no, ang impeachment court noong June 10 ay inihayag ni Senate Judge Chis Escudero na kailangan nilang i-adapt ang mga provisions sa Constitution, mga provisions and rules sa 2019 Revised Rules on Civil Procedures, at syempre ang Senate Rules on Impeachment, which will become their basis when deciding on the matters when the law is silent. Anong ibig sabihin nito mga kaibigan? Kung walang nakasulat, nakasaad sa konstitusyon, maaari nilang suriin yung 2019 Revised Rules on Civil Procedures. Baka nandoon yung hinahanap nilang bagay na maaari nilang magamit sa kanilang magiging desisyon. Kung wala doon, maaari nilang basahin, pag-aralan yung mga nakasaad sa Senate Rules on Impeachment. Ito yung dahilan kung bakit kailangan nilang mag-adapt ng mga rules, mga procedures, etc. etc. Kaya malinaw ito na inumpisahan at binanggit bago mag-umpisa. Okay? Ibig sabihin nga, para maging mas malawak, mas malinaw ang kanilang magiging pagtalakay sa impeachment. Okay? So, i-explain ko later kung bakit kinakailangang mag-adapt. As you can observe, Senator Judges shares their manifestations, mga motions, mga orders, etc. etc. Diba? Nagpalitan sila ng mikropono, sinabi nila yung kanilang mga perspectives about the impeachment. So, the first question was already been answered. Sabi ng mga nagsusulong sa impeachment, tinakasan daw ng Senado ang impeachment. Isang malaking katangahan yan, mga kaibigan. Ang sinasabi lang sa konstitusyon, ang Senado ang natatangi o nag-iisa o sole power to try and decide all cases of impeachment. Sa isang barubal na salita, ang usapan ay mag-convene lang. So, they convene already. Diba? Nag-convene na sila. Sila po ay mga judges na. Nakasuot na nga po sila ng robe. So, ano pang inaarte-arte? Hindi nila tinakasan. Ginawa nila kung ano yun nasa Constitution. They already convened. Ginampanan na namin. Nag-convene na kami. Period. That's it. Yun lang yung sinasabi ng Constitution. No, nag-convene na kami. The second question is here. Yung pagsusole ng articles of impeachment sa House of Representatives. Many claims it is unconstitutional dahil wala daw ito sa Constitution. Tama nga naman. Wala nga naman sa Constitution. Ito yung sinasabi kong dahilan. That's why they need to adapt the 2019 Revised Rules on Civil Procedures. Since they are already converted as a court, allowed na silang magsumite ng mga orders. Korte na po sila. Hindi na po sila mga senador. Ang Senado po ay bagong anyo na. Sila po ay isa ng korte. At dahil nga sila po ay inalis na nila yung pagiging legislative branch ng kanilang opisina, converted na po sila as a court. Take for example, no, ito explanation ko lang to, no, na maaari yung isang bagay. Example lang po ito, no, sa aking pananaw, maaaring mali tayo. The case of Laila de Lima, ayan, Congresswoman-elect Laila de Lima. 'Di ba pinawalang sala siya, no, at pinalaya ng Regional Trial Court. And then, the Court of Appeals ordered the return ng kaso sa Regional Trial Court. Yung desisyon, ibinalik sa Regional Trial Court. Dahil,
Base sa Court of Appeals, hindi malinaw ang mga justifications at mga reasons ng judge kung bakit niya pinawalang sala si Laila de Lima. Kulang ang mga nakasaad sa desisyon ng judge. Ang tanong dito mga kaibigan, dahil nga ibinalik ng Court of Appeals sa Regional Trial Court yung kaso ni Laila de Lima, dapat ba siyang ikulong uli? Di ba nakakulong na siya for almost 7 years, di ba? Dapat ba siyang ikulong muli? The law is silent about it. Kaya hindi na siya nakulong. Kasi nga, wala namang sinasabi sa batas na kapag isinauli, makukulong ba? Uli. The law is silent. At iyan ay isa sa mga butas ng batas. Kagaya rin po ng sinasabi ni dating Associate Justice Ascuna, very unique yung kaso, yung impeachment na ito ni against Vice President Sara Duterte. So, sabi nga po ni Justice Rodolfo Ascuna, constitutional naman, tama naman ang ginawa ng Senado. Ibinalik nila ito sa House of Representatives. Bagamat hindi ito nakasulat sa konstitusyon, hindi nakasaad sa konstitusyon, this is legal and constitutional. Kasi nga, they are already converted as a court na allowed talaga sa mga korte yung ganitong sitwasyon. Okay? Dahil allowed sa 2019 Revised Rules on Civil Procedures ang mga orders, then the order of the 18 senators to return the articles of impeachment to the House of Representatives is legal and constitutional. No questions. Diba? Walang questions. Kasi ako mga kaibigan, as a book author, book author po ako, pero hindi ibig sabihin na ako po ay isang profesor, hindi ibig sabihin na ako po ay isang author ng isang libro, ay kompleto na yung nakasaad doon. Kompleto na yung nakasaad doon. So, hindi ko pwedeng sabihin na, basahin ninyo itong libro ko, kompleto ito, maganda ito, marami kayong matututunan. Yes, marami kayong matututunan. Pero, nag-iisa lamang ako, di ba? Kahit sabihin mo nang meron akong kasamang 5 author ng libro, we are not perfect. We are not perfect dahil sa sobrang dami ng kailangang isulat, talakayin sa isang libro, hindi ko yan kayang isulat lahat. No? Dahil depende sa aking kaalaman yung isusulat ko. Ngunit ang maganda dito is mayroong maayos na proseso o gabay na naguhudyat na pwedeng mag-adapt, pwedeng magdagdag, gumamit ng ibang aklat. Ganun po yung sinasabi dito ni isa sa mga framers ng ating saligang batas na si Justice Ascuna. Bagamat hindi po nakalagay doon impliedly na maaaring na constitutional nga ang ginawa ng Senado, ito naman ay naaayon sa konstitusyon. Tama naman na isole sa House of Representatives yung kanilang articles of impeachment na kanilang na-verified. Okay? So, sana ay naging malinaw. No? Very short lang itong video na to para mas maging malinaw. Ngayon, ay sa susunod na video, talakayin natin yung magiging susunod na kalalabasan. Ano kaya ang mangyayari? No? Ano kaya ang mangyayari after the return of the articles of impeachment? Okay? Gaya nga po ng aking nasabi, the Supreme Court is to clear gray areas in the constitution process. Gray areas in the impeachment process.
The House of Representatives should be thankful with the 18 senators. Kasi ganito po yan. Meron pang isang question na kailangang malinawan. Kung inyong napakinggan yung nangyari noong June 10, sabi po, kasama po doon sa pagsasauli ng articles of impeachment, pinapa-confirm ng 18 senator judges sa House of Representatives of the 19th Congress kung willing ba ang 20th Congress na tanggapin ang impeachment complaint na ito. Willing ba silang hawakan, pamunuan, isulong ang impeachment complaint na inumpisahan po nung 19th Congress. No? Ang maglilinaw dapat nito ay Korte Suprema. Pero dahil nga they are acting as a court already, pinapaklaro na po nila sa 19th Congress. Kaya nga po kung napanood naman po ninyo yung naging pahayag ni Congresswoman-elect Attorney Jinky Beatrix Luistro, ay paano nila mako-confirmed sa 20th Congress kung payag ba silang hawakan ang impeachment complaint na ito. Gayong hindi pa naman nag-uumpisa ang kanilang termino. Hindi pa sila nauupo. There's no 20th Congress yet. Sa July 1 pa po sila mauupo. Okay? Kasi tatalakayin pa po dyan. Tatalakayin pa po yan. Kailangan pa po yung maupo muna sila at pag-uusapan po nila yan kung pwede. Kung payag. Kung payag, di ba? Ang matindi rito, paano kung hindi sila pumayag? Di kung hindi po sila pumayag na talakayin at ipagpatuloy ang impeachment complaint, patay na talaga ang impeachment. Di ba? Patay na talaga ang impeachment. The thing here is that pwede ba yun gawin? Pwede bang gawin yun ng 20th Congress na sabihin nila, o sige, willing kaming tanggapin yung impeachment na yan. Willing kaming upuan muli yan. Willing kaming ipagpatuloy ang inyong nasimulan. Yan ay magiging tanong ngayon na dapat Korte Suprema pa rin ang magbibigay linaw. No? Korte Suprema pa rin ang magbibigay linaw. Kasi hindi po yan ang nakasaad sa konstitusyon. Wala pong ganyan sa konstitusyon na nakasaad na pwedeng ipagpatuloy ng 20th Congress ang impeachment. Kasi ganito lamang po yung nakasaad sa 1987 Constitution, no? Article 11. This is titled Accountability of Public Officers. Section 3. The House of Representatives shall have the exclusive power to initiate all cases of impeachment. A verified complaint for impeachment may be filed by any member of the House of Representatives or by any citizens upon the resolution of endorsement by any members thereof, which shall be included in the order of business within 10 session days, and referred to the proper committee within 3 days thereafter. The committee, after hearing and by a majority vote of all of its members, shall submit its report to the House within 60 session days from such referral. Together with the corresponding resolution, the resolution shall be calendared for consideration by the House within its 10 session days. Di ba mga kaibigan? So ito lamang yung rules ng House of Representatives. Kaya nga po sabi ni Coco Pimentel ba yun? Yun. Ay naniniwala siya na hindi talaga maaaring itawid sa 20th Congress
ang impeachment, no? Kaya ang laman lamang po ng remand, no, ang hinihingi lamang po ng 18 senator judge is to certify the articles of impeachment. Pinapa-certify po nila kung ito nga ba ay dumaan sa legal at maayos na proseso. Ano po yung nabanggit ko, legal na maayos na proseso? Ito po yung binasa ko kanina. A verified complaint for impeachment may be filed by any member of the House of Representatives or by any citizen upon a resolution of endorsement by any members thereof, which shall be included in the order of business within 10 session days and referred to the proper committee within 3 session days thereafter. The committee, after hearing and by a majority vote of all its members, shall submit its report to the House within 60 session days from such referrals, together with the corresponding resolution. The resolution shall be calendared for consideration by the House within 10 session days from receipt thereof. Ang nais po ng Senado i-confirm ng House of Representatives, dumaan ba ito sa tamang proseso? Mula sa Secretary General patungo sa House of Representatives, no? 10 days na pag-uusapan yung impeachment, articles of impeachment, and then dadalhin ito sa Committee on Justice. So within 3 days ay i-assess po ng Committee on Justice, and then after that magbobotohan. Dumaan ba doon sa proseso na yun? Yun lamang po yung isa-certify. Yun lamang po yung isa-certify nila. Dumaan ba sa proseso na yun? As you can see and observe, the impeachment was filed to the Secretary General February 5. The same day, it was transferred to the House of Representatives. And in just less than 5 hours, nagkaroon na kaagad ng signatures na 215 congressmen signed the impeachment. Wala pang 6 na oras, nandoon na sa Senado yung articles of impeachment. Dumaan ba sa legal na proseso? Yan ay isang malaking katanungan. So para sa akin, kung sino man ang nag-violate at hindi sumunod sa konstitusyon, hindi po ang Senado, kundi ang House of Representatives, dahil nais nila talagang ma-impeach si Vice President Sara Duterte by hook or by crook, yung tipong hindi na ito makakatakbo sa susunod na 2028 presidential election. Yun lang ang purpose. So kudos to Senator-elect Amy Marcos. Dahil yun lamang talaga ang dahilan. This is not about accountability of public officers. The purpose of the congressmen who signed the impeachment is not about the accountability of Vice President Sara Duterte, kundi alisin talaga sa kanilang landas because of the pangarap po ni ni House Speaker Martin Romualdez to become the President of the Republic of the Philippines. It's very obvious, mga kaibigan. Ipangalandakan natin. Base sa ating narinig, base sa ating napanood, no? Ngayon, sino sa palagay ninyo ang hindi sumunod sa konstitusyon? Senado ba o ang Kongreso? Maliwanag po sa sikat ng araw. Mayroon pong fixed guidelines ang House of Representatives. Yung 3 days pa lang hindi na nasunod. Yung 10 days pa kaya, no? 10 days and 3 days sa Court of Justice nila, hindi na nasunod. So, yun po. Okay? Kailangan po ninyong maintindihan. Dapat yung rules po kasi ng Kongreso sa Senado magkaiba. Naka-state po kasi talaga, may deadline, may timeline po talaga ang House of Representatives. Sa Senado po wala. Dito maliwanag na dapat 10 to 3 days. 10 and 3 days rule kailangang masunod.
Okay? Para masiguro na hindi bara-bara yung impeachment complaint. Okay? So, yun lamang mga kaibigan. Kung bago ka sa aking channel, huwag kalilimutang mag-subscribe and share this video for everyone's information. Thank you and God bless.